na pag may nabalitaan yung parents na crime, lalong-lalo na involve ang bata, worried na yan. Lagi nang maiisip niya yan. Magiging paranoid na siya, magiging tatakbo na lagi yun sa isip niya. Naku, baka mangyari sa anak ko yun. Ganon, di ba? Mga parents dyan, di ba? Ganon. Kaya magkakaroon ka talaga ng paki sa bansa pag parents ka na. Mas magkakaroon ka ng concern. Airdrop nga ako. Yung puting van noon, Diyos ko, grabe kawawa bata, di na lumabas. Di na ba lumabas? Wala eh, siya. Kaya yung mga bata ngayon, di mo na rin yung mga parents ngayon, at yung mga bata nila, minsan, imbis na lalabas-labas lang. Dami nang isipin tuloy, no? Dami nang isipin. Kahit sa mga probinsya ngayon, may mga ganun lang nangyayari. Which is dati, probinsya, wala kang isipin. Parang kayo-kayo lang sa inyong nayon, sa inyong barangay. Wala namang ibang tao, wala namang ibang nangyayari, di ba? Kahit yung anak mo, umalis ng maaga, maya, babalik lang yan. Wala namang cellphone, hindi ka nag-aalala. Nasa kapitbahay lang, naglalaro. O lumayo-layo konti, pero mamaya, dyan na. Ngayon, ang hirap na magtiwala ngayon sa panahon ngayon, hirap na Siyempre, ang dami-dami ng news ng mga kung ano nung krimen eh. Hindi ka ba naman matatakot? Lahat ng karamihan, if not all. Sabihin na natin if not all kasi may mga siraulong mga parents din. Pero karamihan sa mga parents, worried lagi yan sa mga anak nila. Pero na lamang yung mga parents na sobrang irresponsable o kaya nalulung sa masamang bisyo like drugs, nawawala sa tamang pag-iisip. Pero aside sa mga ganon, lahat ng parents, every time lalabas yung anak mo, iniisip mo na lagi yan. Kaya pag may nabalitaan ka sa TV na hindi maganda, talagang magagalit ka. LB, na-send ko na po sa Discord. Ay, sige. Check natin anong sasakyan yan. Pinaubaya ko na sa'yo paghahanap. Ba't kaya may mga parents na irresponsible? Hindi ko ma-imagine. Yung mga yun, yung mga na-influensya ng ibang bagay. Like na-addict sa droga. Siyempre, wala na, maging irresponsible. Na-addict sa sugal. Na-addict sa alak. Na-addict sa babae. Ayun. Nasa ano po pala, nasa BIP 4. Before.
Yun kasi, pagka kaya nagiging irresponsible, nasira. Nasira yung kanyang pag-iisip. Nilamon siya ng ng bisyo. Nilamon siya ng pansariling kagustuhan. Tingnan niyo, pagka nalulong ang tatay o nanay sa sugal, hindi nila naiisip yung anak nila na walang makain na dahil pinansugal nila, 'di ba? Sugal ang dahilan. Yung nalulong sa hotdog na nanay. 'Di ba? Sumama sa ibang malaking hotdog. Di kawawa yung bata. Naging irresponsible na siya sa kanyang anak. Yung tatay naman, tatay na nakakita ng puday, sexing puday. Nakalimutan na niyang misis niya at ang mga anak niya. Sumama na sa iba. 'Di ba? Kaya naman napadrugs, nasarapan. Inaraw-araw ginusto na, yun na, nasira na. So ang bisyo talaga. Yan yung mga ibang dahilan kung bakit nagiging irresponsible yung mga magulang. Bisyo. Yung mapamilyado ka na pero parang single ka pa, sarili mo lang inisip mo. Pero yun, magsisisi yung mga yun pagdating ng panahon. Kasi tatanda ka rin eh. Kaso huli na ang lahat. Di na kayo close na mga anak mo. Galit na sila sa'yo. Yung supposed to be binigay mo sa kanila na pag-aaruga, hindi mo na ibigay. May sama ng loob na sila sa'yo. Di mo lang mababalik yung panahon. Di ka na makakabawi nun. Pero minsan may mga nagsisisi, nagbabago, tapos napapatawad. Bumabawi bago sila mamatay, bumabawi. Pero hindi ganun karami yun. Mas marami pa rin ng mga responsableng magulang. Pero pagka yun nga, nagpadala ka sa bisyo. Computer, buti na lang ang computer, kahit na tatay ka na, pag nag-computer ka ng nag-computer, hindi masisira pag-iisip mo, di ba? Pagka nagsugal ka, masisira pag-iisip mo dun, masisira pa kabuhayan nyo. Pagka nag-drugs ka, mas malala. Nasira na ang utak mo, hindi mo na alam sarili mo, tang ginagawa mo. Alak, ganun din, masisira pa yung liver mo. Inom ka pa ng inom, mag-away pa kayong misis mo. Makikita ka pa ng mga anak mo, iba ugali mo ka pa, kasi nakainom ka eh. Computer nagdota ka lang. Nagdota ka lang di. Walang nagbago sa'yo. Baka ngagayahin ka pa ng anak mo eh. Tapos siya magiging pro. So, mag-computer na lang kaysa mag-ibang bisyo. Kaya swerte natin kasi na pag may nabalitaan yung parents na crime, lalong-lalo na involved ang bata, worried na yan. Lagi nang maiisip niya yan. Magiging paranoid na siya, magiging tatakbo na lagi yun sa isip niya na baka mangyari sa anak ko yun. Ganon, di ba? Mga parents dyan, di ba? Ganon. Kaya magkakaroon ka talaga ng paki sa bansa pag parents ka na. Mas magkakaroon ka ng concern. Airdrop nga ako. Yung puting van noon, Diyos ko, grabe kawawa bata, di na lumabas. Di na ba lumabas?
Wala eh, siya. Kaya yung mga bata ngayon, di mo na rin yung mga parents ngayon, at yung mga bata nila, minsan, imbis na lalabas-labas lang. Dami ng isipin tuloy, no? Dami ng isipin. Kahit sa mga probinsya ngayon, may mga ganun lang nangyayari. Which is dati, probinsya, wala kang isipin. Parang kayo-kayo lang sa inyong nayon, sa inyong barangay. Wala namang ibang tao, wala namang ibang nangyayari, di ba? Kahit yung anak mo, umalis ng maaga, maya, babalik lang yan. Wala namang cellphone, hindi ka nag-aalala. Nasa kapitbahay lang, naglalaro. O lumayo-layo konti, pero mamaya, dyan na. Ngayon, ang hirap na magtiwala ngayon sa ano, sa panahon ngayon, hirap na ano. Siyempre, ang dami-dami ng news ng mga kung ano nung krimen eh. Hindi ka ba naman matatakot? Lahat ng karamihan, if not all. Sabihin na natin if not all kasi may mga siraulong mga parents din. Pero karamihan sa mga parents, worried lagi yan sa mga anak nila. Pero na lamang yung mga parents na sobrang irresponsable o kaya nalulung sa masamang bisyo like drugs, nawawala sa tamang pag-iisip. Pero aside sa mga ganon, lahat ng parents, every time lalabas yung anak mo, iniisip mo na lagi yan. Kaya pag may nabalitaan ka sa TV na hindi maganda, talagang magagalit ka. LB, na-send ko na po sa Discord. Ay, sige. Check natin anong sasakyan yan. Pinaubaya ko na sa'yo paghahanap. Ba't kaya may mga parents na irresponsible? Hindi ko ma-imagine. Yung mga ano yun, yung mga na-influensya ng ibang bagay. Like na-addict sa droga. O, syempre, wala na, maging irresponsible. Na-addict sa sugal. Na-addict sa alak. Na-addict sa babae. Ayun. Nasa ano po pala, nasa BIP4. Before. Yun kasi, pag kaya nagiging irresponsible, nasira. Nasira yung kanyang pag-iisip. Nilamon siya ng ano, ng bisyo. Nilamon siya ng pansariling kagustuhan. Tinan niyo, pagka nalulong ang tatay o nanay sa sugal, hindi nila naiisip yung anak nila na walang makain na dahil pinansugal nila, 'di ba? O, sugal ang dahilan. Yung nalulong sa hotdog na nanay. 'Di ba? Sumama sa ibang malaking hotdog. O di kawawa yung bata. Naging irresponsible na siya sa kanyang anak. O yung tatay naman, tatay na nakakita ng puday, sexing puday. Nakalimutan na niyang misis niya at ang mga anak niya. Sumama na sa iba. O, 'di ba? O kaya naman napadrugs, nasarapan, inaraw-araw, ginusto na, yun na, nasira na. So, ang bisyo talaga, yan yung mga ibang dahilan kung bakit nagiging irresponsible yung mga magulang.
bisyo. Yung mapamilyado ka na pero parang single ka pa, sarili mo lang inisip mo. Pero ano yun, pagsisisi yung mga yun pagdating ng panahon. Kasi tatanda ka rin eh. Kaso huli na ang lahat, di na kayo close ng mga anak mo. Galit na sila sa'yo. Yung supposed to be binigay mo sa kanila na pag-aaruga, hindi mo na ibigay. May sama ng loob na sila sa'yo. Di mo lang mababalik yung panahon. Di ka na makakabawi nun. Pero minsan may mga nagsisisi, nagbabago, tapos napapatawad. Bumabawi bago sila mamatay, bumabawi. Pero hindi ganun karami yun. Mas marami pa rin ng mga responsabling magulang. Pero pagka yun nga, nagpadala ka sa bisyo. Computer, buti na lang ang computer kahit na tatay ka na, pag nag-computer ka ng nag-computer eh, hindi masisira pag-iisip mo, di ba? Pagka nagsugal ka, masisira pag-iisip mo dun, masisira pa kabuhayan nyo. Pagka nag-drugs ka, mas malala. Nasira na ang utak mo, hindi mo na alam sarili mo, tang ginagawa mo. Alak, ganun din, masisira pa yung liver mo. Inom ka pa ng inom, mag-away pa kayong misis mo. Makikita ka pa ng mga anak mo, iba ugali mo ka pa, kasi nakainom ka eh. Computer eh, nagdota ka lang. Nagdota ka lang eh, di. Walang nagbago sa'yo. Baka ngagayahin ka pa ng anak mo eh. Tapos siya magiging pro. So, mag-computer na lang kaysa mag-ibang ano, bisyo. Kaya swerte natin kasi na pag may nabalitaan yung parents na crime, lalong-lalo na involved ang bata, worried na yan. Lagi nang maiisip niya yan. Magiging paranoid na siya, magiging tatakbo na lagi yun sa isip niya, naku, baka mangyari sa anak ko yun. Ganon, di ba? Mga parents dyan, di ba? Ganon. Kaya magkakaroon ka talaga ng paki sa bansa pag parents ka na. Mas magkakaroon ka ng concern. Airdrop nga ako. Yung puting van noon, Diyos ko, grabe kawawa bata, di na lumabas. Di na ba lumabas? Wala eh, siya. Kaya yung mga bata ngayon, di mo na rin yung mga parents ngayon, at yung mga bata nila, minsan, imbis na lalabas-labas lang. Dami nang isipin tuloy, no? Dami nang isipin. Kahit sa mga probinsya ngayon, may mga ganun nang nangyayari. Which is dati, probinsya, wala kang isipin. Parang kayo-kayo lang sa inyong nayon, sa inyong barangay. Wala namang ibang tao, wala namang ibang nangyayari, di ba? Kahit yung anak mo, umalis ng maaga, maya, babalik lang yan. Wala namang cellphone, hindi ka nag-aalala. Nasa kapitbahay lang, naglalaro. O lumayo-layo konti, pero mamaya, dyan na. Ngayon, ang hirap na magtiwala ngayon sa panahon ngayon, hirap na Siyempre, ang dami-dami ng news ng mga kung ano nung krimen eh. Hindi ka ba naman matatakot?
Lahat ng karamihan, if not all. Sabihin na natin if not all kasi may mga siraulong mga parents din. Pero karamihan sa mga parents, worried lagi yan sa mga anak nila. Pero na lamang yung mga parents na sobrang irresponsable o kaya nalulung sa masamang bisyo like drugs, nawawala sa tamang pag-iisip. Pero aside sa mga ganon, lahat ng parents, every time lalabas yung anak mo, iniisip mo na lagi yan. Kaya pag may nabalitaan ka sa TV na hindi maganda, talagang magagalit ka. LB, na-send ko na po sa Discord. Ay, sige. Check natin anong sasakyan yan. Pinaubaya ko na sa'yo paghahanap. Ba't kaya may mga parents na irresponsible? Hindi ko ma-imagine. Yung mga ano yun, yung mga na-influensya ng ibang bagay. Like na-addict sa droga. Siyempre, wala na, maging irresponsible. Na-addict sa sugal. Na-addict sa alak. Na-addict sa babae. Ayun. Nasa ano po pala, nasa BIP4. Before. Yun kasi, pag kaya nagiging irresponsible, nasira. Nasira yung kanyang pag-iisip. Nilamon siya ng ng bisyo. Nilamon siya ng pansariling kagustuhan. Tinan niya, pagka nalulong ang tatay o nanay sa sugal, hindi nila naiisip yung anak nila na walang makain na dahil pinansugal nila, 'di ba? O, sugal ang dahilan. Yung nalulong sa hotdog na nanay. 'Di ba? Sumama sa ibang malaking hotdog. O di kawawa yung bata. Naging irresponsible na siya sa kanyang anak. O yung tatay naman, tatay na nakakita ng puday, sexing puday. Nakalimutan na niyang misis niya at ang mga anak niya, sumama na sa iba. 'Di ba? O kaya naman napadrugs, nasarapan, inaraw-araw, ginusto na, yun na, nasira na. So, ang bisyo talaga, yan yung mga ibang dahilan kung bakit nagiging irresponsible yung mga magulang. Bisyo. Yung mapamilyado ka na pero parang single ka pa, sarili mo lang inisip mo. Pero ano yun, pagsisisi yung mga yun pagdating ng panahon. Kasi tatanda ka rin eh. Kaso huli na ang lahat. Di na kayo close na mga anak mo. Galit na sila sa'yo. Yung supposed to be binigay mo sa kanila na pag-aaruga, hindi mo na ibigay. May sama ng loob na sila sa'yo. Di mo lang mababalik yung panahon. Di ka na makakabawi nun. Pero minsan may mga nagsisisi, nagbabago, tapos napapatawad. Bumabawi bago sila mamatay, bumabawi. Pero hindi ganun karami yun. Mas marami pa rin ng mga responsabling magulang. Pero pagka yun nga, nagpadala ka sa bisyo. Computer, buti na lang ang computer, kahit na tatay ka na, pag nag-computer ka ng nag-computer, hindi masisira pag-iisip mo, di ba? Pagka nagsugal ka, masisira pag-iisip mo dun, masisira pa kabuhayan nyo.
Pagka nag-drugs ka, mas malala. Nasira na ang utak mo, hindi mo na alam sarili mo, ang ginagawa mo. Alak, ganun din, masisira pa yung liver mo. Inom ka pa ng inom, mag-away pa kayong misis mo. Makikita ka pa ng mga anak mo, iba ugali mo ka pa, kasi nakainom ka eh. Computer eh, nagdota ka lang. Nagdota ka lang eh, di. Walang nagbago sa'yo. Baka ngagayahin ka pa ng anak mo eh. Tapos siya magiging pro. So, mag-computer na lang kaysa mag-ibang ano, bisyo. Kaya swerte natin kasi na pag may nabalitaan yung parents na crime, lalong-lalo na involve ang bata, worried na yan. Lagi nang maiisip niya yan. Magiging paranoid na siya, magiging tatakbo na lagi yun sa isip niya, naku, baka mangyari sa anak ko yun. Ganon, di ba? Mga parents dyan, di ba? Ganon. Kaya magkakaroon ka talaga ng paki sa bansa pag parents ka na. Mas magkakaroon ka ng concern. Airdrop nga ako. Yung puting van noon, Diyos ko, grabe kawawa bata, di na lumabas. Di na ba lumabas? Wala eh, siya. Kaya yung mga bata ngayon, di mo na rin yung mga parents ngayon, at yung mga bata nila, minsan, imbis na lalabas-labas lang. Dami nang isipin tuloy, no? Dami nang isipin. Kahit sa mga probinsya ngayon, may mga ganun nang nangyayari. Which is dati, probinsya, wala kang isipin. Parang kayo-kayo lang sa inyong nayon, sa inyong barangay. Wala namang ibang tao, wala namang ibang nangyayari, di ba? Kahit yung anak mo, umalis ng maaga, maya, babalik lang yan. Wala namang cellphone, hindi ka nag-aalala. Nasa kapitbahay lang, naglalaro. O lumayo-layo konti, pero mamaya, dyan na. Ngayon, ang hirap na magtiwala ngayon sa panahon ngayon, hirap na siyempre, dami-dami ng news ng mga kung ano nung krimen eh. Hindi ka ba naman matatakot? Lahat ng karamihan, if not all. Sabihin na natin if not all kasi may mga siraulong mga parents din. Pero karamihan sa mga parents, worried lagi yan sa mga anak nila. Pero na lamang yung mga parents na sobrang irresponsable o kaya nalulung sa masamang bisyo like drugs, nawawala sa tamang pag-iisip. Pero aside sa mga ganon, lahat ng parents, every time lalabas yung anak mo, iniisip mo na lagi yan. Kaya pag may nabalitaan ka sa TV na hindi maganda, talagang magagalit ka. LB, na-send ko na po sa Discord. Ay, sige. Check natin anong sasakyan yan.
Pinaubaya ko na sa'yo paghahanap. Ba't kaya may mga parents na irresponsible? Hindi ko ma-imagine. Yung mga ano yun, yung mga na nai-impluwensya ng ibang bagay. Like na-addict sa droga. O, syempre, wala na, maging irresponsible. Na-addict sa sugal. Na-addict sa alak. Na-addict sa babae. Ayun. Nasa ano po pala, nasa BIP4. Before. Yun kasi, pag kaya nagiging irresponsible, nasira. Nasira yung kanyang pag-iisip. Nilamon siya ng ng bisyo. Nilamon siya ng pansariling kagustuhan. Tinan niya, pagka nalulong ang tatay o nanay sa sugal, hindi na nila naiisip yung anak nila na walang makain na dahil pinansugal nila, 'di ba? O, sugal ang dahilan. Yung nalulong sa hotdog na nanay. O, 'di ba? Sumama sa ibang malaking hotdog. O, di kawawa yung bata. Naging irresponsible na siya sa kanyang anak. O, yung tatay naman. Tatay na nakakita ng puday. Sexing puday. Nakalimutan na niyang misis niya at ang mga anak niya. Sumama na sa iba. O, 'di ba? O kaya naman napadrugs. Nasarapan. Inaraw-araw ginusto na, yun na, nasira na. So ang bisyo talaga. Yan yung mga ibang dahilan kung bakit nagiging irresponsible yung mga magulang. Bisyo. Yung mapamilyado ka na pero parang single ka pa, sarili mo lang inisip mo. Pero ano yun, pagsisisi yung mga yun pagdating ng panahon. Kasi tatanda ka rin eh. Kaso huli na ang lahat. Hindi na kayo close na mga anak mo. Galit na sila sa'yo. Yung supposed to be binigay mo sa kanila na pag-aaruga, hindi mo na ibigay. May sama ng loob na sila sa'yo. Hindi mo lang mababalik yung panahon. Hindi ka na makakabawi nun. Pero minsan may mga nagsisisi, nagbabago, tapos napapatawad. Bumabawi bago sila mamatay, bumabawi. Pero hindi ganun karami yun. Mas marami pa rin ng mga responsabling magulang. Pero pagka yun nga, nagpadala ka sa bisyo. Computer, buti na lang ang computer, kahit na tatay ka na, pag nag-computer ka ng nag-computer, hindi masisira pag-iisip mo. Diba? Pagka nagsugal ka, masisira pag-iisip mo dun, masisira pa kabuhayan nyo. Pagka nag-drugs ka, mas malala. Nasira na ang utak mo, hindi mo na alam sarili mo, ang ginagawa mo. Alak, ganun din, masisira pa yung liver mo. Inom ka pa ng inom, mag-away pa kayong misis mo. Makikita ka pa ng mga anak mo, iba ugali mo ka pa, kasi nakainom ka eh. Computer nagdota ka lang. Nagdota ka lang di. Walang nagbago sa'yo. Baka ngagayahin ka pa ng anak mo eh. Tapos siya magiging pro. So, mag-computer na lang kaysa mag-ibang bisyo. Kaya swerte natin kasi na pag may nabalitaan yung parents na crime, lalong-lalo na involved ang bata, worried na yan. Lagi nang maiisip niya yan. Magiging paranoid na siya, magiging tatakbo na lagi yun sa isip niya, naku, baka mangyari sa anak ko yun. Ganon, di ba? Mga parents dyan, di ba? Ganon. Kaya magkakaroon ka talaga ng paki sa bansa pag parents ka na.
mas magkakaroon ka ng concern. Airdrop nga ako. Yung puting van noon, Diyos ko, grabe kawawa bata, di na lumabas. Di na ba lumabas? Wala eh, siya. Kaya yung mga bata ngayon, di mo na rin yung mga parents ngayon, at yung mga bata nila, minsan, imbis na lalabas-labas lang. Dami ng isipin tuloy, no? Dami ng isipin. Kahit sa mga probinsya ngayon, may mga ganun nang nangyayari. Which is dati, probinsya, wala kang isipin. Parang kayo-kayo lang sa inyong nayon, sa inyong barangay. Wala namang ibang tao, wala namang ibang nangyayari, di ba? Kahit yung anak mo, umalis ng maaga, maya, babalik lang yan. Wala namang cellphone, hindi ka nag-aalala. Nasa kapitbahay lang, naglalaro. O lumayo-layo konti, pero mamaya, dyan na. Ngayon, ang hirap na magtiwala ngayon sa sa panahon ngayon, hirap na Siyempre, ang dami-dami ng news ng mga kung ano nung krimen eh. Hindi ka ba naman matatakot? Lahat ng karamihan, if not all. Sabihin na natin if not all kasi may mga siraulong mga parents din. Pero karamihan sa mga parents, worried lagi yan sa mga anak nila. Pero na lamang yung mga parents na sobrang irresponsable o kaya nalulung sa masamang bisyo like drugs, nawawala sa tamang pag-iisip. Pero aside sa mga ganon, lahat ng parents, every time lalabas yung anak mo, iniisip mo na lagi yan. Kaya pag may nabalitaan ka sa TV na hindi maganda, talagang magagalit ka. LB, na-send ko na po sa Discord. Ay, sige. Check natin anong sasakyan yan. Pinaubaya ko na sa'yo paghahanap. Ba't kaya may mga parents na irresponsible? Hindi ko ma-imagine. Yung mga yun, yung mga na-influensya ng ibang bagay. Like na-addict sa droga. Siyempre, wala na, maging irresponsible. Na-addict sa sugal. Na-addict sa alak. Na-addict sa babae. Ayun. Nasa po pala, nasa BIP4. Before. Yun kasi, pag kaya nagiging irresponsible, nasira. Nasira yung kanyang pag-iisip. Nilamon siya ng bisyo. Nilamon siya ng pansariling kagustuhan. Tinan niya, pagka nalulong ang tatay o nanay sa sugal, hindi nila naiisip yung anak nila.
na walang makain na dahil pinansugal nila, 'di ba? Oh, sugal ang dahilan. Oh, yung nalulong sa hotdog na nanay. Oh, 'di ba? Sumama sa ibang malaking hotdog. O di kawawa yung bata. Naging irresponsible na siya sa kanyang anak. O yung tatay naman, tatay na nakakita ng puday, sexing puday. Nakalimutan na niyang misis niya at ang mga anak niya. Sumama na sa iba. O, 'di ba? O kaya naman napadrugs, nasarapan, inaraw-araw, ginusto na, yun na, nasira na. So, ang mga ambisyo talaga, yan yung mga ibang dahilan kung bakit nagiging irresponsible yung mga magulang. Bisyo. Yung mapamilyado ka na pero parang single ka pa, sarili mo lang inisip mo. Pero ano yun, pagsisisi yung mga yun pagdating ng panahon. Kasi tatanda ka rin eh. Kaso huli na ang lahat, di na kayo close na mga anak mo. Galit na sila sa'yo. Yung supposed to be binigay mo sa kanila na pag-aaruga, hindi mo na ibigay. May sama ng loob na sila sa'yo. Di mo lang mababalik yung panahon. Di ka na makakabawi nun. Pero minsan may mga nagsisisi, nagbabago, tapos napapatawad. Bumabawi bago sila mamatay, bumabawi. Pero hindi ganun karami yun. Mas marami pa rin ng mga responsabling magulang. Pero pagka yun nga, nagpadala ka sa bisyo. Computer, buti na lang ang computer kahit na tatay ka na, pag nag-computer ka ng nag-computer eh hindi masisira pag-iisip mo, 'di ba? Pagka nagsugal ka, masisira pag-iisip mo doon, masisira pa kabuhayan niyo. Pagka nag-drugs ka, mas malala. Nasira na ang utak mo, hindi mo na alam sarili mo, tang ginagawa mo. Alak, ganun din, masisira pa yung liver mo. Inom ka pa ng inom, mag-away pa kayong misis mo. Makikita ka pa ng mga anak mo, iba ugali mo ka pa, kasi nakainom ka eh. Computer eh, nagdota ka lang. Nagdota ka lang eh, di. Walang nagbago sa'yo. Baka ngagayahin ka pa ng anak mo eh. Tapos siya magiging pro. So, mag-computer na lang kaysa mag-ibang ano, bisyo. Kaya swerte natin kasi na pag may nabalitaan yung parents na crime, lalong-lalo na involve ang bata, worried na yan. Lagi nang maiisip niya yan. Magiging paranoid na siya, magiging tatakbo na lagi yun sa isip niya, naku, baka mangyari sa anak ko yun. Ganon, di ba? Mga parents dyan, di ba, ganon. Kaya magkakaroon ka talaga ng paki sa bansa pag parents ka na. Mas magkakaroon ka ng concern. Airdrop nga ako. Yung puting van noon, Diyos ko, grabe kawawa bata, di na lumabas. Di na ba lumabas? Wala eh, siya eh. Kaya yung mga bata ngayon, di mo na rin yung mga parents ngayon, at yung mga bata nila, minsan, imbis na lalabas-labas lang. Dami nang isipin tuloy, no? Dami nang isipin.
Kahit sa mga probinsya ngayon, may mga ganun lang nangyayari. Which is dati probinsya, wala kang isipin, parang kayo-kayo lang sa inyong nayon, sa inyong barangay, wala namang ibang tao, wala namang ibang nangyayari, di ba? Kahit yung anak mo umalis ng maaga, mamaya babalik lang yan. Wala namang cellphone, hindi ka nag-aalala. Nasa kapitbahay lang naglalaro. O lumayo-layo konti pero mamaya dyan na. Ngayon, ang hirap na magtiwala ngayon sa sa panahon ngayon, hirap na Siyempre, ang dami-dami ng news ng mga kung ano nung krimen eh. Hindi ka ba naman matatakot? Lahat ng karamihan, if not all. Sabihin na natin if not all kasi may mga siraulong mga parents din. Pero karamihan sa mga parents, worried lagi yan sa mga anak nila. Pero na lamang yung mga parents na sobrang irresponsable o kaya nalulung sa masamang bisyo like drugs, nawawala sa tamang pag-iisip. Pero aside sa mga ganon, lahat ng parents every time lalabas yung anak mo iniisip mo na lagi yan. Kaya pag may nabalitaan ka sa TV na hindi maganda talagang magagalit ka. LB, na-send ko na po sa Discord. Ay, sige. Check natin anong sasakyan yan. Pinaubaya ko na sa'yo paghahanap. Ba't kaya may mga parents na irresponsible? Hindi ko ma-imagine. Yung mga yun, yung mga na-influensya ng ibang bagay. Like na-addict sa droga. Siyempre, wala na, maging irresponsable. Na-addict sa sugal. Na-addict sa alak. Na-addict sa babae. Ayun. Nasa BIP4. Before. Yun kasi, pag kaya nagiging irresponsable, nasira. Nasira yung kanyang pag-iisip. Nilamon siya ng bisyo. Nilamon siya ng pansariling kagustuhan. Tinan niya, pagka nalulong ang tatay o nanay sa sugal, hindi nila naiisip yung anak nila na walang makain na dahil pinansugal nila, 'di ba? Sugal ang dahilan. Yung nalulong sa hotdog na nanay. 'Di ba? Sumama sa ibang malaking hotdog. Di kawawa yung bata. Naging irresponsible na siya sa kanyang anak. Yung tatay naman, tatay na nakakita ng puday, sexing puday. Nakalimutan na niyang misis niya at ang mga anak niya, sumama na sa iba. 'Di ba? O kaya naman napadrugs, nasarapan, inaraw-araw, ginusto na, yun na, nasira na. So, ang bisyo talaga, yan yung mga ibang dahilan kung bakit nagiging irresponsible yung mga magulang. Bisyo. Yung mapamilyado ka na pero parang single ka pa, sarili mo lang inisip mo. Pero yun, pagsisisi yung mga yun pagdating ng panahon. Kasi tatanda ka rin Kaso huli na ang lahat, di na kayo close ng mga anak mo.
galit na sila sa'yo. Yung supposed to be binigay mo sa kanila na pag-aaruga, hindi mo na ibigay. May sama ng loob na sila sa'yo. Hindi mo lang mababalik yung panahon. Hindi ka na makakabawi nun. Pero minsan may mga nagsisisi, nagbabago, tapos napapatawad. Bumabawi bago sila mamatay, bumabawi. Pero hindi ganun karami yun. Mas marami pa rin ng mga responsabling magulang. Pero pagka yun nga, nagpadala ka sa bisyo. Computer, buti na lang ang computer kahit na tatay ka na, pag nag-computer ka ng nag-computer, hindi masisira pag-iisip mo, di ba? Pagka nagsugal ka, masisira pag-iisip mo dun, masisira pa kabuhayan nyo. Pagka nag-drugs ka, mas malala. Nasira na ang utak mo, hindi mo na alam sarili mo, tang ginagawa mo. Alak, ganun din, masisira pa yung liver mo. Inom ka pa ng inom, mag-away pa kayong misis mo. Makikita ka pa ng mga anak mo, iba ugali mo ka kasi nakainom ka eh. Computer nagdota ka lang. Nagdota ka lang di. Walang nagbago sa'yo. Baka ngagayahin ka pa ng anak mo eh. Tapos siya magiging pro. So, mag-computer na lang kaysa mag-ibang bisyo. Kaya swerte natin kasi na pag may nabalitaan yung parents na crime, lalong-lalo na involved ang bata, worried na yan. Lagi nang maiisip niya yan. Magiging paranoid na siya, magiging tatakbo na lagi yun sa isip niya, naku, baka mangyari sa anak ko yun. Ganon, di ba? Mga parents dyan, di ba? Ganon. Kaya magkakaroon ka talaga ng paki sa bansa pag parents ka na. Mas magkakaroon ka ng concern. Airdrop nga ako. Yung puting van noon, Diyos ko, grabe kawawa bata, di na lumabas. Di na ba lumabas? Wala eh, siya. Kaya yung mga bata ngayon, di mo na rin yung mga parents ngayon, at yung mga bata nila, minsan, imbis na lalabas-labas lang. Dami nang isipin tuloy, no? Dami nang isipin. Kahit sa mga probinsya ngayon, may mga ganun lang nangyayari. Which is dati, probinsya, wala kang isipin. Parang kayo-kayo lang sa inyong nayon, sa inyong barangay. Wala namang ibang tao, wala namang ibang nangyayari, di ba? Kahit yung anak mo, umalis ng maaga, maya, babalik lang yan. Wala namang cellphone, hindi ka nag-aalala. Nasa kapitbahay lang, naglalaro. O lumayo-layo konti, pero mamaya, dyan na. Ngayon, ang hirap na magtiwala ngayon sa panahon ngayon, hirap na Siyempre, dami-dami ng news ng mga kung ano nung krimen eh. Hindi ka ba naman matatakot? Lahat ng karamihan, if not all. Sabihin na natin if not all kasi may mga siraulong mga parents din. Pero karamihan sa mga parents, worried lagi yan sa mga anak nila. Pero na lamang yung mga parents na
sobrang irresponsable o kaya nalulung sa masamang bisyo like drugs, nawawala sa tamang pag-iisip. Pero aside sa mga ganon, lahat ng parents, every time lalabas yung anak mo, iniisip mo na lagi yan. Kaya pag may nabalitaan ka sa TV na hindi maganda, talagang magagalit ka. LB, na-send ko na po sa Discord. Ay, sige. Check natin anong sasakyan yan. Pinaubaya ko na sa'yo paghahanap. Ba't kaya may mga parents na irresponsible? Hindi ko ma-imagine. Yung mga ano yun, yung mga na-influensya ng ibang bagay. Like na-addict sa droga. Siyempre, wala na, maging irresponsable. Na-addict sa sugal. Na-addict sa alak. Na-addict sa babae. Ayun. Nasa ano po pala, nasa BIP4. Before. Yun kasi, pag kaya nagiging irresponsable, nasira. Nasira yung kanyang pag-iisip. Nilamon siya ng bisyo. Nilamon siya ng pansariling kagustuhan. Ano niya, pagka nalulong ang tatay o nanay sa sugal, hindi nila naiisip yung anak nila na walang makain na dahil pinansugal nila, 'di ba? Sugal ang dahilan. Yung nalulong sa hotdog na nanay. 'Di ba? Sumama sa ibang malaking hotdog. Di kawawa yung bata. Naging irresponsible na siya sa kanyang anak. Yung tatay naman. Tatay na nakakita ng puday. Sexing puday. Nakalimutan na niyang misis niya at ang mga anak niya. Sumama na sa iba. 'Di ba? O kaya naman napadrugs, nasarapan, inaraw-araw, ginusto na, yun na, nasira na. So, ang bisyo talaga, yan yung mga ibang dahilan kung bakit nagiging irresponsable yung mga magulang. Bisyo. Yung mapamilyado ka na pero parang single ka pa, sarili mo lang inisip mo. Pero ano yun, pagsisisi yung mga yun pagdating ng panahon. Kasi tatanda ka rin eh. Kaso huli na ang lahat, di na kayo close ng mga anak mo. Galit na sila sa'yo. Yung supposed to be binigay mo sa kanila na pag-aaruga, hindi mo na ibigay. May sama ng loob na sila sa'yo. Di mo lang mababalik yung panahon. Di ka na makakabawi nun. Pero minsan may mga nagsisisi, nagbabago, tapos napapatawad. Bumabawi bago sila mamatay, bumabawi. Pero hindi ganun karami yun. Mas marami pa rin ng mga responsableng magulang. Pero pagka yun nga, nagpadala ka sa bisyo. Computer, buti na lang ang computer, kahit na tatay ka na, pag nag-computer ka ng nag-computer, hindi masisira pag-iisip mo, diba? Pagka nagsugal ka, masisira pag-iisip mo dun, masisira pa kabuhayan nyo. Pagka nag-drugs ka, mas malala, nasira na ang utak mo, hindi mo na alam sarili mo, tang ginagawa mo. Alak, ganun din, masisira pa yung liver mo. Inom ka pa ng inom, mag-away pa kayong misis mo. Makikita ka pa ng mga anak mo, iba ugali mo ka pa, kasi nakainom ka eh.
computer eh, nagdota ka lang eh di, walang nagbago sa'yo. Baka gagayahin ka pa ng anak mo eh. Tapos siya magiging pro. So, mag-computer na lang kaysa mag-ibang ano, bisyo. Kaya swerte natin kasi na pag may nabalitaan yung parents na crime, lalong-lalo na involved ang bata, worried na yan. Lagi nang maiisip niya yan. Magiging paranoid na siya, magiging tatakbo na lagi yun sa isip niya na, oh, baka mangyari sa anak ko yun. Ganon, di ba? Mga parents dyan, di ba? Ganon. Kaya magkakaroon ka talaga ng paki sa bansa pag parents ka na. Mas magkakaroon ka ng concern. Airdrop nga ako. Yung puting van noon, Diyos ko, grabe kawawa bata, di na lumabas. Di na ba lumabas? Wala eh, siya. Kaya yung mga bata ngayon, di mo na rin yung mga parents ngayon, at yung mga bata nila, minsan, imbis na lalabas-labas lang. Dami nang isipin tuloy, no? Dami nang isipin. Kahit sa mga probinsya ngayon, may mga ganun nang nangyayari. Which is dati, probinsya, wala kang isipin. Parang kayo-kayo lang sa inyong nayon, sa inyong barangay. Wala namang ibang tao, wala namang ibang nangyayari, di ba? Kahit yung anak mo, umalis ng maaga, maya, babalik lang yan. Wala namang cellphone, hindi ka nag-aalala. Nasa kapitbahay lang, naglalaro. O lumayo-layo konti, pero mamaya, dyan na. Ngayon, ang hirap na magtiwala ngayon sa panahon ngayon, hirap na Siyempre, ang dami-dami ng news ng mga kung ano nung krimen eh. Hindi ka ba naman matatakot? Lahat ng karamihan, if not all. Sabihin na natin if not all kasi may mga siraulong mga parents din. Pero karamihan sa mga parents, worried lagi yan sa mga anak nila. Pero na lamang yung mga parents na sobrang irresponsable o kaya nalulung sa masamang bisyo like drugs, nawawala sa tamang pag-iisip. Pero aside sa mga ganon, lahat ng parents, every time lalabas yung anak mo, iniisip mo na lagi yan. Kaya pag may nabalitaan ka sa TV na hindi maganda, talagang magagalit ka. LB, na-send ko na po sa Discord. Ay, sige. Check natin anong sasakyan niya. Pinaubaya ko na sa'yo paghahanap. Ba't kaya may mga parents na irresponsible? Hindi ko ma-imagine.
Yung mga ano yun, yung mga na nai-impluwensya ng ibang bagay. Like na-addict sa droga. O, syempre, wala na, magiging irresponsible. Na-addict sa sugal. Na-addict sa alak. Na-addict sa babae. Ayun, Nasa ano po pala, nasa BIP4. before. Yun kasi, pag kaya nagiging irresponsible, nasira. Nasira yung kanyang pag-iisip. Nilamon siya ng ng bisyo. Nilamon siya ng pansariling kagustuhan. Tingnan niyo, pagka nalulong ang tatay o nanay sa sugal, hindi na nila naiisip yung anak nila na walang makain na dahil pinansugal nila, 'di ba? O, sugal ang dahilan. Yung nalulong sa hotdog na nanay. O, 'di ba? Sumama sa ibang malaking hotdog. O, di kawawa yung bata. Naging irresponsible na siya sa kanyang anak. O, yung tatay naman, tatay na nakakita ng puday, sexing puday. Nakalimutan na niyang misis niya at ang mga anak niya. Sumama na sa iba. O, 'di ba? O kaya naman napadrugs, nasarapan, inaraw-araw, ginusto na, yun na, nasira na. So, ang bisyo talaga, yan yung mga ibang dahilan kung bakit nagiging irresponsible yung mga magulang. Bisyo. Yung magpamilyado ka na pero parang single ka pa, sarili mo lang inisip mo. Pero ano yun, pagsisisi yung mga yun pagdating ng panahon. Kasi tatanda ka rin eh. Kaso huli na ang lahat. Hindi na kayo close ng mga anak mo. Galit na sila sa'yo. Yung supposed to be binigay mo sa kanila na pag-aaruga, hindi mo na ibigay. May sama ng loob na sila sa'yo. Hindi mo lang mababalik yung panahon. Hindi ka na makakabawi nun. Pero minsan may mga nagsisisi, nagbabago, tapos napapatawad. Bumabawi bago sila mamatay, bumabawi. Pero hindi ganun karami yun. Mas marami pa rin ng mga responsabling magulang. Pero pagka yun nga, nagpadala ka sa bisyo. Computer, buti na lang ang computer kahit na tatay ka na, pag nag-computer ka ng nag-computer hindi masisira pag-iisip mo, 'di ba? Pagka nagsugal ka, masisira pag-iisip mo dun, masisira pa kabuhayan nyo. Pagka nag-drugs ka, mas malala. Nasira na ang utak mo, hindi mo na alam sarili mo, tang ginagawa mo. Alak, ganun din, masisira pa yung liver mo. Inom ka pa ng inom, mag-away pa kayong misis mo. Makikita ka pa ng mga anak mo, iba ugali mo ka pa, kasi nakainom ka eh. Computer nagdota ka lang. Nagdota ka lang di. Walang nagbago sa'yo. Baka ngagayahin ka pa ng anak mo eh. Tapos siya magiging pro. So, mag-computer na lang kaysa mag-ibang ano, bisyo. Kaya swerte natin kasi na pag may nabalitaan yung parents na crime, lalong-lalo na involved ang bata, worried na yan. Lagi nang maiisip niya yan. Magiging paranoid na siya, magiging tatakbo na lagi yun sa isip niya, naku, baka mangyari sa anak ko yun. Ganon, di ba? Mga parents dyan, di ba? Ganon. Kaya magkakaroon ka talaga ng paki sa bansa pag parents ka na. Mas magkakaroon ka ng concern.
Airdrop nga ako. Yung puting van noon, Diyos ko, grabe kawawa bata, di na lumabas. Di na ba lumabas? Wala eh, siya. Kaya yung mga bata ngayon, di mo na rin yung mga parents ngayon, at yung mga bata nila, minsan, imbis na lalabas-labas lang. Dami nang isipin tuloy, no? Dami nang isipin. Kahit sa mga probinsya ngayon, may mga ganun nang nangyayari. Which is dati, probinsya, wala kang isipin. Parang kayo-kayo lang sa inyong nayon, sa inyong barangay. Wala namang ibang tao, wala namang ibang nangyayari, di ba? Kahit yung anak mo, umalis ng maaga, maya, babalik lang yan. Wala namang cellphone, hindi ka nag-aalala. Nasa kapitbahay lang, naglalaro. O lumayo-layo konti, pero mamaya, dyan na. Ngayon, ang hirap na magtiwala ngayon sa panahon ngayon, hirap na Siyempre, ang dami-dami ng news ng mga kung ano nung krimen eh. Hindi ka ba naman matatakot? Lahat ng karamihan, if not all. Sabihin na natin if not all kasi may mga siraulong mga parents din. Pero karamihan sa mga parents, worried lagi yan sa mga anak nila. Pero na lamang yung mga parents na sobrang irresponsable o kaya nalulung sa masamang bisyo like drugs, nawawala sa tamang pag-iisip. Pero aside sa mga ganon, lahat ng parents, every time lalabas yung anak mo, iniisip mo na lagi yan. Kaya pag may nabalitaan ka sa TV na hindi maganda, talagang magagalit ka. LB, na-send ko na po sa Discord. Ay, sige. Check natin anong sasakyan yan. Pinaubaya ko na sa'yo paghahanap. Ba't kaya may mga parents na irresponsible? Hindi ko ma-imagine. Yung mga yun, yung mga na-influensya ng ibang bagay. Like na-addict sa droga. Siyempre, wala na, maging irresponsible. Na-addict sa sugal. Na-addict sa alak. Na-addict sa babae. Ayun. Nasa po pala, nasa BIP4. Before. Yun kasi, pag kaya nagiging irresponsible, nasira. Nasira yung kanyang pag-iisip. Nilamon siya ng ng bisyo. Nilamon siya ng pansariling kagustuhan. Tinan niya, pagka nalulong ang tatay o nanay sa sugal, hindi na nila naiisip yung anak nila na walang makain na dahil pinansugal nila, 'di ba? O, sugal ang dahilan. Yung nalulong sa hotdog na nanay. 'Di ba? Sumama sa ibang malaking hotdog. O di kawawa yung bata. Naging irresponsible na siya sa kanyang anak. O yung tatay naman, tatay na nakakita ng puday, sexing puday. Nakalimutan na niyang misis niya at ang mga anak niya, sumama na sa iba. 'Di ba?
o kaya naman napadrugs, nasarapan, inaraw-araw, ginusto na, yun na, nasira na. So, ang bisyo talaga, yan yung mga ibang dahilan kung bakit nagiging irresponsable yung mga magulang. Bisyo. Yung mapamilyado ka na pero parang single ka pa, sarili mo lang inisip mo. Pero ano yun, pagsisisi yung mga yun pagdating ng panahon. Kasi tatanda ka rin eh. Kaso huli na ang lahat, di na kayo close na mga anak mo. Galit na sila sa'yo. Yung supposed to be binigay mo sa kanila na pag-aaruga, hindi mo na ibigay. May sama ng loob na sila sa'yo. Di mo lang mababalik yung panahon. Di ka na makakabawi nun. Pero minsan may mga nagsisisi, nagbabago, tapos napapatawad. Bumabawi bago sila mamatay, bumabawi. Pero hindi ganun karami yun. Mas marami pa rin ng mga responsabling magulang. Pero pagka yun nga, nagpadala ka sa bisyo. Computer, buti na lang ang computer, kahit na tatay ka na, pag nag-computer ka ng nag-computer, eh, hindi masisira pag-iisip mo. Diba? Pagka nagsugal ka, masisira pag-iisip mo dun, masisira pa kabuhayan nyo. Pagka nag-drugs ka, mas malala. Nasira na ang utak mo, hindi mo na alam sarili mo, tang ginagawa mo. Alak, ganun din, masisira pa yung liver mo. Inom ka pa ng inom, mag-away pa kayong misis mo. Makikita ka pa ng mga anak mo, iba ugali mo ka pa, kasi nakainom ka eh. Computer eh, nagdota ka lang. Nagdota ka lang eh, di. Walang nagbago sa'yo. Baka ngagayahin ka pa ng anak mo eh. Tapos siya magiging pro. So, mag-computer na lang kaysa mag-ibang bisyo. Kaya swerte natin kasi na pag may nabalitaan yung parents na crime, lalong-lalo na involved ang bata, worried na yan. Lagi nang maiisip niya yan. Magiging paranoid na siya, magiging tatakbo na lagi yun sa isip niya, naku, baka mangyari sa anak ko yun. Ganon, di ba? Mga parents dyan, di ba? Ganon. Kaya magkakaroon ka talaga ng paki sa bansa pag parents ka na. Mas magkakaroon ka ng concern. Airdrop nga ako. Yung puting van noon, Diyos ko, grabe, kawawa bata, di na lumabas. Di na ba lumabas? Wala eh, siya. Kaya yung mga bata ngayon, di mo na rin yung mga parents ngayon, at yung mga bata nila, minsan, imbis na lalabas-labas lang. Dami nang isipin tuloy, no? Dami nang isipin. Kahit sa mga probinsya ngayon, may mga ganun nang nangyayari. Which is dati, probinsya, wala kang isipin. Parang kayo-kayo lang sa inyong nayon, sa inyong barangay. Wala namang ibang tao, wala namang ibang nangyayari, di ba? Kahit yung anak mo, umalis ng maaga, maya, babalik lang yan. Wala namang cellphone, hindi ka nag-aalala. Nasa kapitbahay lang, naglalaro. O lumayo-layo konti, pero mamaya, dyan na.
Ngayon, ang hirap na magtiwala ngayon sa sa panahon ngayon, hirap na Siyempre, ang dami-dami ng news ng mga kung ano nung krimen eh. Hindi ka ba naman matatakot? Lahat ng karamihan, if not all. Sabihin na natin if not all kasi may mga siraulong mga parents din. Pero karamihan sa mga parents, worried lagi yan sa mga anak nila. Pero na lamang yung mga parents na sobrang irresponsable o kaya nalulung sa masamang bisyo like drugs, nawawala sa tamang pag-iisip. Pero aside sa mga ganon, lahat ng parents, every time lalabas yung anak mo, iniisip mo na lagi yan. Kaya pag may nabalitaan ka sa TV na hindi maganda, talagang magagalit ka. LB, na-send ko na po sa Discord. Ay, sige. Check natin anong sasakyan yan. Pinaubaya ko na sa'yo paghahanap. Ba't kaya may mga parents na irresponsible? Hindi ko ma-imagine. Yung mga yun, yung mga na-influensya ng ibang bagay. Like na-addict sa droga. O, syempre, wala na, maging irresponsible. Na-addict sa sugal. Na-addict sa alak. Na-addict sa babae. Ayun. Nasa ano po pala, nasa BIP4. Before. Yun kasi, pag kaya nagiging irresponsible, nasira. Nasira yung kanyang pag-iisip. Nilamon siya ng ng bisyo. Nilamon siya ng pansariling kagustuhan. Tinan niya, pagka nalulong ang tatay o nanay sa sugal, hindi nila naiisip yung anak nila na walang makain na dahil pinansugal nila, 'di ba? O, sugal ang dahilan. Yung nalulong sa nalulong sa hotdog na nanay. 'Di ba? Sumama sa ibang malaking hotdog. O di kawawa yung bata. Naging irresponsible na siya sa kanyang anak. O yung tatay naman, tatay na nakakita ng puday, sexing puday. Nakalimutan na niyang misis niya at ang mga anak niya, sumama na sa iba. 'Di ba? O kaya naman napadrugs, nasarapan, inaraw-araw, ginusto na, yun na, nasira na. So, ang bisyo talaga, yan yung mga ibang dahilan kung bakit nagiging irresponsible yung mga magulang. Bisyo. Yung mapamilyado ka na pero parang single ka pa, sarili mo lang inisip mo. Pero yun, pagsisisi yung mga yun pagdating ng panahon. Kasi tatanda ka rin eh. Kaso huli na ang lahat. Hindi na kayo close na mga anak mo. Galit na sila sa'yo. Yung supposed to be binigay mo sa kanila na pag-aaruga, hindi mo na ibigay. May sama ng loob na sila sa'yo. Di mo lang mababalik yung panahon. Hindi ka na makakabawi nun. Pero minsan may mga nagsisisi, nagbabago, tapos napapatawad. Bumabawi bago sila mamatay, bumabawi.
Pero hindi ganun karami yun. Mas marami pa rin ng mga responsableng magulang. Pero pagka yun nga, nagpadala ka sa bisyo. Computer, buti na lang ang computer kahit na tatay ka na, pag nag-computer ka ng nag-computer hindi masisira pag-iisip mo, 'di ba? Pagka nagsugal ka, masisira pag-iisip mo dun, masisira pa kabuhayan nyo. Pagka nag-drugs ka, mas malala. Nasira na ang utak mo, hindi mo na alam sarili mo, tang ginagawa mo. Alak, ganun din, masisira pa yung liver mo. Inom ka pa ng inom, mag-away pa kayong misis mo. Makikita ka pa ng mga anak mo, iba ugali mo ka pa, kasi nakainom ka eh. Computer nagdota ka lang. Nagdota ka lang di. Walang nagbago sa'yo. Baka ngagayahin ka pa ng anak mo eh. Tapos siya magiging pro. So, mag-computer na lang kaysa mag-ibang ano, bisyo. Kaya swerte natin kasi